Magandang araw mga bata. Maaari bang magsitayo ang lahat at tayo ay manalangin? Pagdikitin natin ang ating mga palad at ipikit natin ang ating mga mata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago ako magsimula, maaari ba muna nating ayusin ang ating mga upuan? Yan. Very good. Salamat. Mag-a-attendance muna si teacher. At para maging masaya, susundin nyo ang tunog ng paborito nyong hayop pag tinawag ko ang inyong mga pangalan. Okay ba yon? Sige. Akira, Kai, Luis, Miles, Hiraya, mahusay. Dahil walang absent ngayon, bigyan natin ang ating mga sarili ng bird clap. Alam niyo ba yon? Hindi. Sige, susundin niyo lang si teacher. 1, 2, tweet, tweet. 1, 2, tweet, tweet. 1, 2, tweet, tweet, tweet. Sige, last. 1, 2, tweet, tweet. 1, 2, tweet, tweet. 1, 2, tweet, tweet, tweet. Very good. Bago ako magsimula, ay meron muna akong ikukwento. Makinig ng mabuti ha. Sige. Si Maya ay isang batang tapat. Sa loob ng kanilang pamilya, siya ay kilala bilang isang batang hindi nagsisinungaling. Sa paaralan, isang araw ay may nangyaring insidente na kung saan maraming estudyante ang nagkakalat ng hindi totoo tungkol sa kanilang mga kaklase. Si Maya na kilala bilang isang batang nagsasabi ng totoo ay nagdesisyon na manatiling tapat sa katotohanan. Bagaman nahirapan siya sa takot na maaaring maging iba ang tingin sa kanya ng ibang estudyante, ay pinili niya pa rin sabihin ang totoo. Sa kanyang pagiging tapat, nakatulong siya na maayos ang sitwasyon at napatunayan na ang katotohanan ay mahalaga. Bilang resulta, mas pinahahalagahan si Maya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang tapat na kilos sa gitna ng pangyayari. So, class, base sa kwento, ano ang katangiang taglay ni Maya? Tama, si Maya ay nagtataglay ng katangiang pagiging matapat. Ang pagsisinungaling ba ay tamang gawain ng isang bata? Very good. Ang pagsisinungaling ay masama, kaya huwag niyo yung gawin ha? Okay. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagsasabi ng totoo. Meron ako ditong salita na hindi pa nakasaayos. Maaari niyo ba akong tulungan upang ayusin ito? Okay. So, babasahin ko muna ang kahulugan. Ito ay isang katangiang nagpapahiwatig ng pagiging totoo at hindi nagsisinungaling. Ano kaya ito? Tama. Ang aking tinutukoy ay ang salitang tapat. Kayo ba ay isang batang matapat? Hindi ba kayo nagsisinungaling? Very good. Base sa larawan, meron ditong isang batang umiiyak na nakayakap sa kanyang nanay at meron din ditong nabasag na picture frame. Ano kayang nangyari? Habang naglalaro si Jack, ay hindi niya sinasadyang mabangga ang cabinet. Nahulog ang picture frame at nabasag ito. Sa kabila ng takot, ay sinabi niya pa rin ang totoo sa kanyang nanay. Hindi pinagalitan si Jack, bagkos ay sinabihan pa siya nito na mag-iingat sa susunod. So, base sa ating halimbawa, ang pagsasabi ba ng totoo ay mahalaga?
Tama, ang pagsasabi ng totoo ay lubhang napakahalaga dahil ito ay isang kabutihang asal na kung saan mamahalin ka at pagkakatiwalaan ng bawat tao dahil hindi ka nagsisinungaling. At alam ko rin na minsan ay natatakot tayong umamin dahil baka ay pagalitan tayo. Pero kagaya nga ng ginawa ni Jack, ay pinili niya pa rin sabihin ang totoo sa kanyang nanay dahil alam niya na ito ay isang tamang gawain. Kaya kayo huwag kayong matakot magsabi ng totoo. At para malaman ko kung may natutunan talaga kayo sa aking diskusyon, ay meron ako ditong inihandang mga larawan. Dahil ang gagawin natin sa ating pangwakas na pagsasanay ay lalagyan natin ng masasayang mukha kung ang larawan ay nagpapakita ng pagiging tapat at malungkot na mukha kung hindi. Okay? Sige. So, sa larawang ito, siya ay nagpapaalam sa kanyang mga magulang. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging tapat? Tama. So, ano ang ilalagay natin? Masayang mukha. Very good. Dito naman, isinasauli niya ang kanyang napulot na bag sa may-ari. Ito ay masayang mukha. Very good. Dito naman, siya ay nakatulog sa kanyang klase dahil magdamag itong nagko-computer. Ito ay nagpapakita ng pagiging tapat. Very good. Mali. So, malungkot na mukha. Very good naman. Dito, inamin niya na siya ang nakabasag sa bintana. Ito ay nagpapakita ng pagiging matapat. Very good. Dito, kinuha niya ang pera ng kanyang tatay. Ito ba ay nagpapakita ng pagiging matapat? Very good. Hindi ito nagpapakita ng pagiging matapat. Sa huling larawan, ito ay nagsasabi ng hindi maganda sa kanyang mga kaklase. Nagpapakita ba ito ng pagiging matapat? Very good. Hindi. Kaya malungkot na mukha. Wow! Dahil na perfect niyo ang ating pagsasanay, ay bigyan natin ang ating sarili ng Junisha Clap. Alam niyo ba kung paano yung Junisha Clap? Hindi. So, susundin niyo lang si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Last. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. So, class, lagi nating tatandaan na ang pagsasabi ng tama at totoo sa magulang o nakakatanda o sino mang kasapi sa pamilya ay napakahalaga. Dahil ito ay nagpapakita ng respeto sa kapwa at maging sa sarili. Kaya kayo lagi kayong magsabi ng totoo at maging tapat sa anumang bagay. Okay? Okay. At dahil natapos na tayo sa ating diskusyon, ay magbibigay ako sa inyo ng takdang aralin. Para sa inyong takdang aralin, piliin ang sagot sa mga salitang nasa ibaba. Meaning, ito lamang ang inyong pagpipilian na inyong isusulat sa bawat patlang. Una, patlang ako sa tuwing hihiram ng gamit. Ito ba ay totoo? Maglilihim, magpapaalam, paggalang o masama. Pangalawa, ako ay magsasabi ng patlang sa tuwina. Pangatlo, hindi ako patlang sa aking mga magulang. At panghuli, ang pagsasabi ng totoo ay tanda sa patlang, sarili at sa kapwa. Ito lamang ang inyong takdang aralin na ating iti-check bukas. Kaya huwag niyong kalimutang sagutin ito Sige. Bago ko tapusin ang ating klase, tayo muna ay manalangin. Okay, class? Magsitayo ang lahat. Pagdikitin natin ang ating mga palad at ipikit natin ang ating mga mata.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayusin muna natin ang ating mga upuan. Yan. Naway may natutunan kayo ngayong araw. Maaari na kayong magsiuwi. Salamat!